Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga magiliw na tagapakinig. Ako po si Anselmo, at ang ibabahagi kong istorya ay ikinuwento lamang ng aking lolo Tumol. Tungkol sa kanyang kaibigan na tawagin na lamang natin sa pangalang Napoleon. Nangyari ito panahong dekada 80 sa bulubunduking bahagi ng Bohol. Isang mananggete si Napoleon. Maliban sa pagiging mananggete, napakalasinggero din ng tao na ito. Kadalasan tuwing umaga, sa halip na kape, alak ang iniinom nito bilang pampagising. Hindi naman ito pinagbabawalan ng kanyang asawa na si Manya. Ayon sa babae ay sanay na siya sa ugali ni Napoleon. Kahit kasi lasinggero ang kaibigan ni Lolo ay napakaresponsable nitong tao. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang pamilya, lalo ng kanyang mga anak. Lahat din ng mga anak ni Napoleon ay nag-aaral. 3 ang mga ito, 2 lalaki, at ang pangatlo at ang pinakabunso, babae. Pangalanan na lamang natin silang sina Biano, Anong at Titing. Hindi sa pagmamalaki pero magaganda ang tindig ng mga anak ni Napoleon. Hindi mo aakalain na sila ay mga anak ng isang mananggete at lasinggero. Maliban sa pagtutuba, isa ding magsasaka si Napoleon. Kaingin ang taniman nito na napapalibutan ng niyog, kung saan siya umaakyat para kumuha ng mga tubanon. Maraming kaibigan si Napoleon. Matulungin itong tao at wala siyang pinipiling pakisamahan na tulungan. Minsan nga kahit hindi niya pa kilala, basta ba humihingi ng tulong ay hindi ito tumatanggi. Kahit araw-araw umiinom si Napoleon ay nakakabilib ang resistensya nito sa alak. Hindi ito nalalasing. Ayon pa kay Lolo, sinubukan nila itong lasingin minsan pero sa halip na si Napoleon ang nalasing, siyang naunang nakatulog. Si Napoleon pang gumising sa kanya at niyaya siyang umuwi na dahil maghahating gabi na. Simula noon ay hindi na niya muli pang sinubukang lasingin si Napoleon. Ay naman kay Lolo, kaya hindi nalalasing o nakakaramdam man lang ng pagod, itong si Napoleon ay dahil nagmamay-ari ito ng mutya. Kung ano man ang uri ng mutya na yon, hindi niya alam. Alam din ni Napoleon kung ang taong kausap niya ay totoong intensyon o nagpapanggap lang. Palihim din itong nanggagamot. Pinagbabawalan ni Napoleon sila Lolo na ipagsabi ang kaalaman niya sa lihim na karunungan. Ayon kay Napoleon ay ayaw niya ng maraming nakakaalam sa kung ano man ang kakayahan niya na ipinamana pa sa kanya ng kanyang amang si Mang Tasi. Walang kapatid si Napoleon dahil maagang nabiyudo ang kanyang ama. Ayon kay Mang Tasi, 1 buwang gulang lamang si Napoleon nang namatay ang kanyang asawa. Nang tanungin ito ni Lolo kung ano ang sakit ng ginang, sinabi nitong sinalakay umano sila ng aswang. At ang tanging pakay lamang ay ang sanggol na si Napoleon. Pero nakipagbuno ang ina ni Napoleon sa mga aswang. Nasugatan niya ng maluba ang mga ito kung kaya't hindi na nito nakuha ang sanggol, na noon ay nasa dugyan na gawa sa makapal na kumot na kulay pula. Ayon kay Mang Tasi, ang kumot na yun ay hindi lamang basta kumot. Habak yun na ginawa niyang kumot at tuyan nang sa ganoon ay palagi nitong nababalot ang sanggol. Dahilan para mailigtas siya sa anumang panganib. Sa lugar nila ay may bantog na pamilya ng aswang noon. Ganun pa man ay hindi ito napapatunayan ng mga tao. Kahit na minsan ay may nababalitaan sila mga nabibiktima ng mga nilalang. Isang araw, nagaya ang isa sa kaibigan nila Lolo at Napoleon na si Imong na pumunta sa handaan ng kakilala nito sa kabilang barangay. May kalayuan ng lugar na umaabot ng halos 1 oras na lakaran mula sa kanilang lugar noon. Niyaya nila si Napoleon na sumama pero humindi ito dahil may kinakailangan itong asikasuhin sa kanyang sakahan. Dahil doon ay si Lolo na lamang at si Usoy ang sumama kay Imong. Ayon kay Lolo, pagdating nila sa lugar ay halos hindi siya makapaniwala sa kanilang nilakad.
Mas malayo pang sityo na dinalhan sa kanila ng kakilala ni Imong kesa sa kaingin na sinasaka nila ni Napoleon. Mula sa sentro ng barangay ay nasa 1 oras pang nilakad nila marating lamang ang sityo kung saan nakatira ang kakilala ni Imong noon. Liblib ang lugar at ang mga bahay ay gawa sa kawayan, ang bubong ay gawa sa pawid. Maliliit din ang mga bahay na kubo talaga kung titingnan. Pero nakakamangha ang mga handa. Puro malalaking hiwa ng karne at mahabang hapag na nasa bakuran. Kung titigan ay pare-pareho lamang ang mga putahing nakahain sa apag. Ang lasa nito ay manamis-tamis at maasim-asim. Ganun pa man ay walang makita si Lolo ni isa man lamang sa mga rikado na madalas nilang ginagamit sa pagluluto ng karne. Partikular na ang bawang, sibuyas at luya. Nagtanong si Lolo kay Usoy kung may nakita ba siyang kalamansi nun. Lumingali nga naman si Usoy sa paligid at kapag kuwan ay nagwika ito na wala siyang nakita. Nagduda si Lolo sa estilo ng lugar at sa kilos ng mga tao. Naayon sa mga kwento sa kanila ni Napoleon tungkol sa lugar at handaan talaga ng mga aswang. Dahil doon ay sinikap niyang lahat para lamang hindi makakain ng marami ng mga pagkain na nasa hapag. Habang naghahanda ang lahat para kumain, may dumaan ng mga tao na kung tutuusin, miyembro ng kilusan. Huminto ang mga ito sa labas ng makuran na sityo at tumingin sa loob noon. May mga barilang kalalakihan. Hindi alam ni Lolo kung ano ang pumasok sa isipan niya at nagtaas siya ng kamay habang tumatawag ng, "Insan! Insan, ikaw na ba yan?" Tawag niya sa lalaki na sa tingin niya ay leader ng grupo noon. Saglit na natigilan ng lalaki at walang ano-ano ay gumanti din ito ng tawag sa kanya ng pinsan. Dali-dali siyang lumapit sa mga ito. Kagad siyang nagpaalam sa kanya mga kasamaan na pumunta sa lugar. Tinanong niya pa sila Usoy at Imong kung sasama ba ang mga ito sa kanya dahil gusto niya makasama kahit saglit ang pinsan niya. Pero mabilis namang umiling ang ulo ng dalawa. Bumulong pa si Imong na, "Rebelde ang mga yan, Tumol. Sigurado ka ba sa desisyon mo?" Hindi sumagot si Lolo. Muli niyang tinanong si Usoy kung sasama ba siya. Umiling si Usoy, patunay na gusto nilang manatili sa lugar. Dahil doon ay hinayaan na lamang niya ang dalawa at sumama na sa mga kalalakihan. Nakita niya pang tumayo ang kakilala ni Imong at tinanaw sila Lolo habang naglalakad palayo. Nang sa tingin nila ay nakalayo na sila ng tuluyan sa lugar. Doon pa lamang siya tinanong ng mga kalalakihan kung sino siya at bakit siya naroroon sa sityong yon. "Pasensya na ho, niyaya ko ng mga kaibigan ko na makipiesta sa kakilala niya. Hindi namin inakala na ganito pala kalayo tapos nakakapanghinala pa po yung mga tao sa lugar eh. Para kasi mga ano." Pagsasalaysay ni Lolo sa kalalakihan. Pagkasabi niya nang may kasamaan siyang naiwan sa lugar, nagkatinginan ng mga kalalakihan nun. Tinanong siya ng leader kung bakit niya iniwan ang kanyang mga kasama. Sinabi naman ni Lolo na iniyaya niya ang dalawa pero ayaw sumama ng mga ito. Dahil nga mga rebelde ang grupo na sinamahan ni Lolo. Nagwika ang mga kalalakihan na hindi sila masamang tao kaya nagpasalamat sa kanila si Lolo noon. Tinanong siya ng mga ito kung saan na siya pupunta. Sinabi niya sa mga kalalakihan kung saan siya nakatira. Pagkarinig ng leader ng grupo ang binanggit na lugar ni Lolo, napangiti ito habang nagwika ng, "Doon nakatira yung kaibigan kong si Napoleon ah. Namimiss ko na yung kaibigan kong yan. Matagal na kaming hindi nagkita." Napangiti si Lolo nang binanggit ng mga lalaki ang pangalan ni Napoleon. Sinabi niya sa mga ito na kaibigan niya rin si Napoleon. Hindi lang basta kaibigan dahil kababatan na ito. Lumiwanag ang mukha ng matanda sa sinabi ni Lolo. Sinabi nitong kung kaibigan ni Lolo si Napoleon ay ihahatid nila si Lolo para sigurado ang kanyang kaligtasan at para na rin makita niyang muli si Napoleon. Nagpasalamat si Lolo sa mga kalalakihan.
Mas humanga pa siya sa kanyang kaibigan na si Napoleon sa dami ng mga taong nakakakilala sa kanya. At hindi lang basta kakilala, dahil kaibigan pa siya ng mga ito. Maayos silang nakarating sa lugar kung saan nakatira sila lolo. Kaagad naman nilang nakita si Napoleon na umiinom ng tuba, kasama ang kanyang mga suki. Tinawag siya ni lolo kaya napalingon sa kanila si Napoleon. Napangiti ito nang makita niyang kaibigan niyang rebelde pero napakunot naman ang noon niya nang makita na kasama ng mga ito si lolo. Kaagad na lumapit ang kalalakihan kay Napoleon kasama si lolo noon. Nagbatian ang mga magkakaibigan pero nagtataka na nagtatanong si Napoleon kung paano napasama sa kanila si lolo. Kaya ayon, kinuwento ng leader ng mga rebelde na noon ay nakilala sa pangalang Hiron. Sinabi nito kay Lolo Napoleon kung paano nila nakasama si Lolo Tumol mula sa sityo na dinalhan sa kanila ng kakilala ni Imong. Mabuti na lamang at napadaan kami sa lugar. Kung hindi siguro baka napahamak na tong kaibigan mo, Napoleon. Nagtanong naman si Napoleon kung saan sila lolo pumunta. Nagkwento naman si lolo dito na dinala siya ng kaibigan ni Imong. Napamura na lamang si Napoleon nang marinig niya ang kwento ni lolo. Sinabi nitong wag na silang umasa na makakauwi ang kaibigan nila na matino o hindi kaya ay buhay pa. Nagpasalamat din si Napoleon sa mga kaibigan niya dahil talagang hinatid po siya ng mga ito sa lugar kung saan sila nakatira. Sinabi naman ni Hiron na kaya nilang inatid si lolo sa lugar ay dahil gusto din nila makita si Napoleon. At ngayon na nakita na ni Hiron ang kanyang kaibigan ay nagpapasalamat din ito kay lolo. Hindi na nagtagal ang mga kalalakihan sa lugar. Kagad silang nagpaalam dahil sa may pupuntahan pa mga ito. Para naman makabawi sa mga kalalakihan, ay umuwi si lolo sa kanilang bahay at kumuha ng kalahating sako ng bigas at 3 pirasong manok na pwedeng katayin. Binigay niya yun sa mga lalaki na siya namang ikinatuwa ng mga ito. Naging maayos si lolo ng araw na yon. Ganun pa man ay nag-aalala ito sa kung ano na ang kalagayan ni Imong at Usoy. Kinausap ni lolo si Napoleon. Sinabi niya rito na nag-aalala siya sa dalawa pa nilang kaibigan. Pero sinagot naman siya ni Napoleon ng, "Ginawa mo lang yung nararapat. Niyaya mo naman sila pero silang hindi sumunod sa'yo. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga pangyayari na hindi mo naman hawak. Kung tutuusin, muntikan ka na rin maging biktima eh." Nabanatag ang loob ni lolo nun. Kinabukasan, nakita na nila si Usoy. Pero nagtataka si lolo kung bakit pinagbawalan siya ni Napoleon na makipag-usap pa sa kanyang kaibigan. Ayon kay Napoleon, hindi na si Usoy ang kanilang nakikita. Hindi maintindihan ni lolo ang ibig sabihin ni Napoleon pero nang hinawakan siya ni Napoleon habang tumitingin kay Usoy, ay doon na nakita ni lolo ang tunay na anyo ng kanyang kaibigan. Hindi na ito si Usoy, kundi isa sa mga lalaki na nakatira sa sityo kung saan sila dinala ng kaibigan ni Imong. Isa ito sa mga lalaki na tumayo upang pagmasdan ang kanyang paglayo, kasama ang pangkat ng rebelding si Hiron. Nakikipag-usap ang impostor na lalaki sa mga tao sa lugar. Hinahanap ng lalaki kung saan ang bahay ni Lolo Tumol noon. Dahil doon ay si Napoleon na ang lumapit sa lalaki. Pero bago pa man siya lumapit dito, ay may inusal na orasyon si Napoleon. Inihip niya yun sa ulo ni Lolo. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Napoleon na huwag umalis sa lugar. Panoorin niya kung ano ang mangyayari. Hindi naman umalis si Lolo. Pinanood niya kung ano ang nangyari kay Usoy. Nagulat siya nang nakita niyang tila ba nanghihina ito habang nilalapitan ni Napoleon. Humahakbang ito ng paatras palayo kay Napoleon. Pero patuloy pa rin si Napoleon sa paglapit sa impostor na si Usoy. Hanggang sa bigla na lamang itong natumba sa lupa. Nangisay at sa hindi malamang dahilan ay biglang nangayayat ang katawan niya. Hanggang sa tuluyan na itong naging butot balat. Ang nakapagtataka, hindi man lamang ito napansin ng mga tao na nasa niyugan ng mga sandaling yon. Animoy hindi alam ng mga tao na naroroon si Usoy
at unti-unting nauupos ang katawan. Hindi napigilan ni Lolo ang takot kung kaya't napahiyaw siya kay Napoleon. "Huwag kang lumapit, Napoleon. Baka masunog ka," sigaw ni Lolo Tumol. Tiningnan siya ng kanilang mga kasamahan. Natatawa ang mga ito sa itsura ni Lolo Tumol. Ayon sa mga kasamahan nila ay nagmistulang bata si Lolo sa kakasigaw. Huminto lamang ito sa pagsigaw nang nilapitan siya ni Napoleon. Hinipan ang kanyang bunbunan. Bigla na lamang natauhan si Lolo Tumol at bumalik sa kanyang ulirat. Nagtaka ang kanilang mga kasama sa ginawa ni Napoleon. At dahil sa ginawa nito kay Lolo Tumol, nalaman ng mga tao sa lugar nila na may kaalaman si Napoleon sa lihim na karunungan. Ganun pa man ay sinabi ni Napoleon na ang kanyang ginawa ay simpleng bagay lamang para manumbalik ang ulirat ng isang tao. Hindi ito nangangailangan ng lihim na aral. Humanga ang mga kasama nila sa sinabi ni Napoleon. Ayon sa kanila ay hindi nila iniisip na may ganong bagay pala. Ang buong akala nila ay nangangailangan ng kaalaman sa lihim na karunungan bago makapagbitaw ng mga kataga na naglalaman ng orasyon. Hindi na lamang sumagot pa si Napoleon sa sinabi ng kanilang kasamahan. Ayaw na nitong magbigay ng kahit na anong detalye tungkol sa lihim na karunungan nun. Ayaw niya mabulabog ang maayos nilang pamumuhay ng kanyang pamilya. Sapat na sa kanya ang bumalik na si Lolo Tumol sa kanyang kamalayan. Pero nagpahinga na muna ito sa tabi. Masyado siyang nanghina sa kakasigaw at sa orasyon na pinadapo sa kanya ni Napoleon. At para maprotekta ng kaibigan ay hindi umalis si Napoleon sa tabi ni Lolo. Maging ang sana ay pangungulekta nito ng tuba ng hapon na yon. Ipinagpaliban na niyang gawin. Hinatid na muna niya si Lolo Tumol sa bahay nito. At muli ay inusal ng sabulag ang bahay ng mag-anak para mapanatili ang kaligtasan ng mga nakatira dito. Saka na lamang niya itinuloy ang pangungulekta niya ng tuba nun. Habang nasa taas ng mga niyog ay nararamdaman ni Napoleon na maliban sa mga manginginom, may iba pang nilalang ang naroroon sa lugar. Kung kaya't bumaba siya ng niyog at nakipag-inuman na lamang sa mga kasama niyang manginginom. Tahimik siyang nagpakawala ng mga usal sa paligid hanggang sa nawala na ang nararamdaman niyang kakaibang presensya ng mga nilalang na yon. "Maaga pa lang pero marami ng salot sa paligid wika ni Napoleon. Nagtaka naman ang kanyang mga kasamahan sa kanyang sinabi. Unang beses na nagsalita ni Napoleon ng ganon. "May problema ba, pre?" tanong ng isa sa kanyang kasamahan na si Masing. Humiling na lamang si Napoleon at nagwika na hindi sila maaring magpagabi sa niyugan dahil delikado. Sinabi niyang hindi niya masabi ng diretsyo dahil siya mismo ay hindi niya alam kung anong nilalang ang nasa paligid nun. Ganon pa man ay nakiusap siya na kung maaari ay sundin nila ang pakiusap niya. "Minsan lang naman ako humiling sa inyo, di ba?" wika nito sa kanyang kasamahan. Tumango naman sila kung kaya't nagpasalamat na lamang si Napoleon sa kanyang mga kasamahan. Nang malapit ng dumilimang paligid ay nagsipag-uwian na silang lahat. Umasa si Napoleon na nag-uwian na rin ang kanyang kasamahan. Nang gabing yun ay nararamdaman pa rin ni Napoleon na may kakaibang pangyayari sa paligid. Ganun pa man ay hindi niya yun pinapansin sa kadahilan ng nasa loob naman ng bahay ang lahat ng kanyang mga anak at asawa. Hanggang sa kinabukasan, maaga pa lamang ay lumabas na si Napoleon sa kanyang tahanan. Nanlumo siya sa nararamdaman niya na negatibong pangyayari sa lugar. Unang pumasok sa isipan niya ay ang pamilya ni Osoy. Mabilis na nagpaalam si Napoleon sa kanyang may bahay na pupuntahan niya ang bahay ng kanyang kaibigan. Na gusto niyang malaman kung nasa maayos ba itong kalagayan. Kagad namang pumayag ang kanyang may bahay noon. Mabilis na pinuntahan ni Napoleon ang tahanan ni Tumol. Nakahinga siya ng maliwag nang nakita niyang nasa maayos na kalagayan ang mag-anak ni Lolo noon. Nakita niya si Lolo Tumol na nasa bakuran na ng bahay nito at nag-aayos na ng mga kahoy na nakabalandra lamang sa kanilang bakuran. Muling kinausap ni Napoleon si Lolo. Pinaalalahanan na huwag basta-basta lumayo at pumunta sa kung saan-saan.
Sinabi niya rin dito na may nararamdaman siyang hindi magandang nangyari kagabi kung kaya't iba yung pag-iingat ang kailangan ni Lolo. Tumango naman si Lolo at nagpasalamat kay Napoleon. Nang umaga inyon ay muling nagsagawa si Napoleon ng orasyon ng pangontra sa bahay ni Lolo Tumol. Pagkatapos niyang gawin yon, ay kaagad na rin naman siyang umuwi para simulan ng mga gawain niya sa araw-araw. Sa pagpunta sa Niugan ay madadaanan niyang bahay ng isa sa kanilang kasama na manginginom noon. Nanlumo si Napoleon nang nakita niya ang nangyari sa kubo ng kanyang kaibigan. Wasak ang bubong nito at naaamoy niya ang langsa ng dugo na nanggagaling sa loob ng kubong yon. Binalot din ng sabulag ang lugar na ito kung kaya't sigurado si Napoleon na maging ang presensya ng kaibigan niya sa lugar ay binura na rin ng kung anumang mga demonyo na sumalakay sa lugar na yon. Sigurado siya maging si Imong ay nabiktima na ng mga nilalang. Kung hindi man ito namatay ay tiyak, isa na rin itong yanggaw na aswang. Pinangako ni Napoleon sa kanyang sarili na ang kahuli-huli ang biktima ng mga nilalang sa kanilang lugar ay yung mga kaibigan niya. Pinagplanuhan niyang sasalakay niya ang pugad ng mga aswang nun. Kailangan niya munang kausapin ang kaibigan niyang leader ng mga rebelde na si Heron. Kakailanganin niya ng tulong ng pangkat ni Heron sa oras na sasalakay na siya sa lugar. Bago pa man ang lahat ay kinausap na ni Napoleon ang kanyang mga anak. Bawat isa ay binigyan niya ng pangontra. Tela na kulay pula na may nakasulat na buhay na kataga. Isinulat yun sa letrang baybayin. Dahilan para hindi maintindihan ng sino mang nakakakita, maliban na lang mang siguro kung ang makakita sa mga katagang yon ay nakapag-aral ng baybayin at marunong magbasa ng lengguwahe. Maliban sa anak ni Napoleon ay binigyan niya rin ng pangontra ang mga anak ni Lolo Tumol. Nang sa ganon ay mailigtas sila sa mga nilalang ng dilim. Nagpasalamat si Lolo Tumol sa pagbigay sa kanilang pangontra. Pero isa sa mga anak nito na panganay na kapatid ng aking ama ang hindi nagsuot ng pangontrang yon. Ayon sa kanya ay hindi siya naniniwala sa sinasabi nilang aswang kung kaya't ayaw niya magsuot ng pangontra. Ayon pa sa tiyuhin ko ay hindi naman albularyo si Napoleon, kaya hindi siya naniniwala dito. Humingi na lamang ng paumanin si Lolo Tumol kay Napoleon nang magkita sila sa Niugan. Tumango na lamang si Napoleon at sinabihan si Tumol na ihanda nito ang kanyang sarili dahil batid niyang hindi titigil ang mga nilalang hanggat wala silang nakukuhang iba pang pagkain sa kanilang lugar. Tumango na lamang si Lolo Tumol habang sinasabi na ayaw makinig ng kanyang anak noon. Siya pa naman yung anak kong hindi mapakali pag nasa bahay lang, wika ni Lolo. Bumuntong hininga na lamang si Napoleon. Hindi na nito sinagot si Lolo Tumol. Siguro ayaw niyang dagdagan ng pag-aalala. Kinahaponan ay sinabihan ni Napoleon si Lolo Tumol na wag nang tumagal pa sa kanilang pinagtatrabahuan. Maaga pa lamang ay pinauwi niya si Lolo. Meron silang kaibigan na si Delio. Niyaya sila nitong makipag-inuman sa kabilang sitio. Ayon dito ay kaarawan ng kanyang kumpare na kasama nitong nang-ani ng palay sa kalapit lugar nila. Inimbitahan nito si Delio kung kaya't niyaya niya si Lolo Tumol at Napoleon. At dahil takot na si Lolo na pumunta sa mga handaan, humindi ito. Nanibago pa si Delio sa pag hindi nila gayong alam niya kung sa pag-inom lang ayaw din paawat ni Lolo Tumol noon. Pero nang hapon na yon ay hindi sumama si Lolo. Ganun pa man ay sumama si Napoleon. Ayon kay Mang Delio, pagdating nila sa bakuran ng kumpare ni Mang Delio, bigla na lamang nag-iba ang itsura ni Napoleon. Parang may nakita itong tao sa lugar na siya lamang ang nakakakita nun. Tinanong siya ni Delio kung ano ang nangyayari. Mamaya kapag mag-inuman na, humingi tayo ng baso na para sa atin lang . Hindi tayo makikinom sa baso ng iba, wika ni Napoleon nun. Sa kung anong dahilan ba't nasabi yun ni Napoleon ay hindi na alam ni Mang Delio. Ganon pa man ay ginawa na lamang niyang sinabi nito. Pagkasabi pa lamang niya sa kanyang kumpare na mag-iiba sila ng baso ni Napoleon,
ay nakita niya ang pag-iba ng titig ng kalalakihan na kasama nila. Yung isa naman ay hindi na nagsalita pero ngumisi ito na para bang may ibig itong sabihin sa kanya. Nagwika pa ito ng, "Minsan ang tao nagmamarunong kahit wala namang kamuang-muang." Habang patuloy pa rin sa pagngisi. Tumingin ito sa isa niyang kasama. Ngumisi din ito na tila ba nagkakaintindihan silang dalawa kung ano man ang gusto nitong sabihin. Samantalang si Napoleon naman ay baliwala lamang ang kanyang naririnig nun. Kausap nito ang isang matandang nagngangalang Aris. Kilala din ni Mang Delio ang matanda. Ayon sa kanya ay ama ito ng asawa ng kanyang kaibigan. Nalaman din ni Mang Delio na magkaibigan palang ama ni Napoleon at ang matandang si Aris. Napansin ni Delio na tila ba may pinag-uusapan ng dalawa, na sila lamang ang nagkakaintindihan, habang siya naman ay kinausap din ng kanyang kaibigan. Nang may kalaliman ng gabi ay nakaramdam na si Mang Delio ng pagkalasing, samantalang si Napoleon naman ay kagaya pa rin ng dati, parang hindi pa rin nakainom ng alak. Si Napoleon nang nagpaalam kay Delio na uuwi na sila. Hindi naman na tumutol ang kaibigan ni Mang Delio nun. Malapit na rin mag-alas 10 ng gabi ng mga oras na ito. Ilang minuto ang nakalipas. Nang nakaalis na sila sa lugar ay may naramdaman si Mang Delio na nakasunod sa kanila. Pinaalam niya yon kay Napoleon. "Alam ko, hayaan mo lang silang sumunod. Hanggat wala silang ginagawa sa atin walang masama sa pagsunod nila." Wika ni Napoleon. Dahil sa sinabi ng kaibigan kung kaya't nagpatuloy na lamang si Mang Delio sa paglalakad nun. Hanggang humagikik ng tawa ang isa sa dalawang lalaking nakasunod. Sa paghahagikik nito, ay tila ba hindi na tamang naririnig nilang pagtawa ng Ginoo. Animoy huni na ng tiktik. Nagwika si Napoleon ng, "Ay na nga ba yung sinasabi ko kanina na mag-iba-iba tayo ng baso?" Tila ba nagkikwento lamang na wika ni Napoleon nun. Samantalang si Delio naman ay nakakaramdam na ng takot. Sinabihan niya si Napoleon na paano kung salakayin sila ng aswang at biktimahin. Ay naman kay Napoleon, matanda na sila pareho. Kung sa kalabaw pa ay makunat na ang karne nilang dalawa, hindi na kayang tunawin ng mga aswang pag silang dalawa ang kinain nun. Hilaw na tumawa si Mang Delio dahil talagang natakot siya sa kanyang narinig. Lalo nang unti-unting humina at bumagal ang paghuni ng mga nilalang. Samantalang si Napoleon naman ay dumampot ng baging nang hindi malamang ligaw na baging sa daan. Hinila niya yun ng malakas at kaagad na iwinasiwas sa ere. Sa pagwawasiwas ni Napoleon ng baging ay may narinig na pagbagsak sa lupa si Mang Delio. Kasunod nito ay ang pagdaing ng sa una ay boses ng tao. Pero nang muli itong dumaing, ay huni na ng tila ba nasasaktan na hayop ang kanyang narinig nun. Muling iwinasiwas ni Napoleon ang baging. Nagulat pa si Mang Delio nang biglang may nahulog na malaking ibon sa kanyang tagiliran. Pero ang ibon na ito ay biglang bumangon. At sa pagbangon niya, naging pusa itong kulay itim. Dali-dali itong tumakbo palayo at narinig din ni Mang Delio ang pagsunod ng isa pang hayop sa pusa. "Susugod-sugod tapos tatakbo din naman pala. Mga duwag." Tumatawa-tawa pang wika ni Napoleon. Habang si Mang Delio ay halos hindi na makalakad sa panginginig ng kanyang tuhod. Pero ang panginginig ng tuhod na yon napalitan ng hiya dahil kinantsawan siya ni Napoleon. Sinabihan siya nito na paano na lamang kung hindi sumama. Ano mangyayari kay Mang Delio? Hindi na lamang sumagot si Mang Delio sa kaibigan dahil sa aminado siyang natakot talaga siya sa mga nilalang. Lalo na at sa tanang buhay niya ay doon pa lamang siya nakaranas na makakita ng aswang na noon ay sa mga kwento lamang niya naririnig. Hindi na lamang sumagot pa si Napoleon. Nagpatuloy na lamang ito sa paglalakad. Mabuti na lamang at inihatid ni Napoleon si Delio bago ito tuluyang umuwi sa kanila. Kinabukasan ay hindi magkanda o gaga si Delio sa pagkikwento kung ano ang naranasan nila ni Napoleon nung gabi. Aminado din ito na takot siya
Samantalang si Napoleon naman ay matapang na hinarap ang mga nilalang. Kanya-kanya ding kwento mga kaibigan nila ng kanilang mga narinig ng gabi. Tanging si Lolo Tomo lamang ang hindi nakita ni Napoleon sa niyugan ng umagang yon. Dahil sa nag-aalala siya sa kaibigan kung kaya't pinuntahan ni Napoleon ang bahay ni Lolo. Paparating pa lamang siya sa bahay ng mag-anak ay sinalubong na siya ni Lola Monia. Naluluwa ito habang nagwiwika na umalis si Lolo Tomol para hanapin ang panganay nilang anak. Dahil sa sinabi ng ginang ay kaagad din na umalis si Napoleon para sundan ang direksyon na tinuro ni Lola Monia kung saan pumunta si Lolo Tomol. Ayon kay Napoleon ay kulang-kulang 1 oras ang kanyang nilakad bago niya narating ang bahagi ng lugar kung saan naroroon ang maliit na sapa na kumukonekta sa barangay na tinitirahan namin papunta sa kabilang barangay. Dito ay nadatnan niya si Lolo Tomol na kaluhod habang humahagugol na tinatawag ang kanyang anak. Nakita ni Napoleon ang isang katawan na nasa harapan ni Lolo Tomol. Wakwak ang tiyan at wala ng mga lamang loob noon. Napamura na lamang si Napoleon sa kanyang nakita. Nang may napansin siyang tila ba na iwang kapirasong tela ng damit ng kung sino mang tao ang nakalaban ng aking tiyuhin. Nang suriin ni Napoleon ang kapirasong tela, napag-alaman niyang kahalintulad ang presensya nito ng impostor na nilalang na gumamit ng katauhan ni Usoy. Sinisipa ni Lolo Tomol ang kanyang sarili sa nangyari sa anak. Ginawa mo ang lahat na makakaya mo, Tomol. Hindi mo nahawak kung ano man ang sumunod na nangyari. Wika ni Napoleon. Pinagtulungan nilang may uwi ang katawan ni Tiyo sa kanilang tahanan. Halos hindi din matanggap ni Lola Monia ang nangyari. Aminado din ito na matigas ang ulo ng panganay nilang anak. Samantalang sila Papa naman at ang dalawa niya pang nakababatang kapatid ay natakot na sa pagpunta sa kung saan-saan. Ultimo ang pag-aaral nila ay hindi na nila ipinagpatuloy pa. 1 linggong lumipas nang namatay si Tiyo. Napagpasyaan na ni Napoleon na puntahan ang kuta ng kanyang kaibigan. Ayon kay Lolo Tomol ay nag-aalala pa sila noon dahil 3 araw nang hindi nakakauwi si Napoleon. Kung kaya't naglakas loob na siyang pumunta sa bahay nito para makibalita sa kanyang may bahay kung anong nangyari. Pero nakapagtataka na hindi niya mahanap ang bahay ng kaibigan noon. Paikot-ikot ito sa lugar kung saan nakatirik ang bahay nito pero wala talaga. Naisip ni Lolo Tomol na siguro ito ang sinasabi ng kaibigan niya na sa bulag, kagaya ng ginawa nitong pagtago sa kanilang tahanan. Binalot din ni Napoleon ng sabulag ang bahay nito. Hindi na siya nagtagal sa lugar at nagdesisyon na lamang siyang umuwi noon. Nakasalubong niya pa sa daan ang isa nilang kaibigan na kagaya niya ay hinahanap din si Napoleon. Ayon sa Ginoo na kanyang nakausap, bibili sana ito ng tuba pero wala si Napoleon. Maging ang bahay nito ay hindi niya matagpuan kaya naguguluhan ng Ginoo sa kung ano ba ang nangyari. Kalmado namang sinabi ni Lolo Tomol sa Ginoo na hintayin na lamang nila si Napoleon dahil sigurado siyang uuwi din ito. Hindi nga siya nagkamali dahil kinabukasan, maaga pa lamang ay nasa niyugan na si Napoleon at nangungulekta na ng tuba noon. Marami sa kasama nila ang nagtanong sa kanya kung saan siya pumunta. Bakit nawala siya ng 3 araw? Pero sinagot lamang sila ni Napoleon ng, "May pinunta lang akong kaibigan. May ginawa kaming importanteng bagay kaya ako natagalan." Tumingin si Lolo Tomol kay Napoleon. Umaasa siyang ikikwento sa kanya ng kaibigan kung saan ito nanggaling at ano ang kanyang ginawa pero tanging pagsenyas lamang ng aprobang tinugon ni Napoleon sa kanya. Kinahapunan ay sinubukang tanungin ni Lolo Tomol si Napoleon kung ano ang nangyari sa kanyang lakad. Ayon naman kay Napoleon, ginabayan sila ng Panginoon kasama ang grupo ng kanyang kaibigan. Pero hindi na isinalaysay pa ni Napoleon kung ano ang nangyari. Pero sigurado siyang may nakikinig lamang sa hangin kung kaya't mas mainam na sarilinin na lamang niya kung ano ang nangyari noon. Sinabi niya na lamang na ang mahalaga ay ligtas na kaming lahat. Hindi na nalaman ni Lolo Tomol kung ano ang nangyari sa lakad ni Napoleon. Wala namang nangyari na hindi maganda sa lugar nila. Pero para makalimutan ang nangyari sa panganay na anak
at sa takot ni Lola Monia na baka maulit pang nangyari sa panganay nilang anak nun, nagdesisyon sila na lumipat na lamang ng lugar kung saan sila manirahan. At ang napili nilang lugar ay sa lugar ng magulang ni Lola Monia, sa Cagayan, malayo sa dati nilang tirahan sa Bohol.